Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya. So, yun mga pre, no? Si Nicolas Torre po ay ang bagong PNP chief. No? And then, marami nga po yung talagang tumaas yung kilay ng mga DDS. No? Bakit si Nicolas Torre daw? No? Bakit ba daw ganun yung ating Pangulo? Pangulo na naman po yung sinisi. Pero syempre, para sa akin mga pre, no? Deserve po ni General Torre, no, yung kanyang posisyon ngayon, 'di ba? Tingnan mo si Kibuloy, wanted sa ibang bansa 'yan, no? And then ang nakadali po, ang nakahuli si General Torre at syempre si Digong mayabang. Oo, kinatatakutan ng mga iilang mga walang bayag. 'Di ba? Pero si General Torre, tinatawag po nilang weak leader, ayan, hinuli po si General Torre po mismo ang humuli kay Digong. Oh, 'di ba? So hindi po ito matatawag na reward, no? So deserve naman ng tao, 'di ba? Nagtrabaho siya para sa mga Pilipino, para sa bansa. So deserve niya po 'yan. Ngayon, umanda itong si Sara Duterte. Kasi yung tatay niya hinuli na at nakalista si Sara Duterte sa ICC, may pangalan siya doon. Umanda rin si Bato. Bongo, nako. Mayayari talaga itong mga to. Alam nyo naman po, itong si General Torre, walang inaatrasan to. Diba? Oh. Nako, balita ko, mukhang nangangamoy na po. No? Yung ICC, mukhang feeling ko na sa Pilipinas na. Feeling ko lang naman. Ano yan? Nararamdaman ng ano ko, ng katawan ko, nararamdaman ko yung kanilang malakas na ki. Parang Dragon Balls lang malakas na ki. Nasa Pilipinas na po yung ICC. Ayan ramdam na po ni Ballpoint Man. Sige, sabihin nyo pa, ang tagal-tagal naman ng ICC na yan. Sige. Mga DDS, ano na? Magsalita na. Wala, mga mahihina. Sino kaya? Ang tanong dito, sino kaya ang mahuhuli? Sino kaya mauuna? Si Bato? Sara? O Bongo? Sino kaya? Abangan na lang sa mga susunod na kabanata, mga pre. No, pero feeling ko, ang inuuna po ng ICC talaga ay yung pinaka-ugat. Si Digong nauna na. Sino yung kasunod? Sino yung medyo malaki-laki na kasunod kay Digong? Si Lustay. Anyway, yun po yung ating bibigyan na reaction ngayon. Pero syempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa ating mga uploads. Diba? So, eto na mga pre, no? Meron din po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0. Syempre, may TikTok po tayo. Ballpoint Man 2.0 mga pre. Huwag niyong kalimutan yan. Bagong gawa lang po yan, yung ating TikTok. Kasi yung ating lumang TikTok ay talagang nadali, na-report. So ito na po, bigyan po natin ito ng reaction. Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling. Maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. Ayan na. Hindi siya as a reward. Deserve po nung tao. Kasi talagang nagtatrabaho siya para sa bansa, para sa mga Pilipino. Pinagtatanggol lang po ni General Torre yung mga nagahasa, di umano ni Kibuloy. Nandun po yung talagang tulong ng isang general. Diba? Nandun po yung kanilang, kumbaga gusto nilang makakuha yung mga taong yun na naabuso. Gustong makakuha ng hustisya. At nandyan po si General Torre, no? Kumbaga, tumutulong, 'di ba? Tumutulong po at ginagawa niya, ginagampanan niya yung kanyang trabaho.
Okay? Sa mga magsasabing, hindi, reward lang yan sa kanya, kaya bla bla bla. Well, ano na lang yan, imahinasyon yun na lang yan. Kasi hindi nyo matanggap talaga na si General Torre na, alam nyo, hinahatak nyo pababa, pero lalong itinataas. Hatakin nyo pa pababa! Sige! Para magkaalaman. Hindi political accommodation ang ginawang pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahusay sa trabaho, may dedikasyon at magaling na opisyal si General Torre. Mahusay talaga. Sobra talaga. Pero minamaliit ng mga kampo ng demonyo. Sabi pa nga ni Basti, sagpaon ta karon. Sasampalin daw si General Torre, pero hindi naman nagawa. Nung nag-hearing sa Davao, nagkita sila, nagkasalubong. Payuko naman si Basti. Nawala yung tapang. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga? Nawala ba yung tapang o nawala yung amats? Hindi ko maintindihan kung alin sa dalawa. Sasabihin nyo, winawalang hiya nyo si General Torre, di ba? Sinasabihan yung mahina. Pero dahil sa sobrang hina ni General Torre, anong nangyari? Pinadala niya sa dahig yung tatay niyong malakas. Malakas yung hangin. Di ba? Tuloy natin. Magaling si Nick, he can decide, he can do. So yun sasabi ko, partly but mostly because of the leadership. Yun ang leadership na kailangan natin ngayon. And I guess that's a good decision na ginawa. Yes, yun po yung kailangan nating kumbaga tao, no? Yun yung kailangan nating PNP chief, yung katulad ni General Torre na mga Pilipino, hindi po puro yabang katulad ni Bato. Hindi po puro forma katulad ni Padilla. Kung titingnan mo nga si General Torre, hindi po yan maporma, yung yayabang-yabang gano'n, hindi po. Diba? Simple lang siya, simpleng tao, humble. Yun po yung nararapat, diba? At yun po yung dapat hangaan ng mga kabataan. Hindi po yung mga mayayabang. Presidente natin. Sinabi pa ni General Marbil, nasa prerogative ng Pangulo ang pagpili kung sino ang pinagkakatiwalaan niya para manguna sa PNP. It's the prerogative of the President, but ang sinasabi ko lang, magaling po yung tao. It's pagka nandito ka sa Chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo how you will lead the big organization. And I guess that's one factor na nakita ng Presidente natin na General Torre can lead the Philippine National Police, the 232,000 Philippine National Police. Grabe, no? 232,000, hindi basta-basta yun. Diba? Kumusta kaya yung atay ng mga DDS ngayon na alam ko noon pa lang buisit na kayo kay General Torre. Paano pa kaya ngayong PNP chief na siya? Baka yung iba sa inyo na high blood na. Huwag naman sana. Baka yung iba sa inyo kinagat nyo na yung dila nyo dahil sa gigil. Huwag naman sana. Maawa kayo sa sarili ninyo. Nang tanungin si General Marbil kung ano ang maipapayo niya kay General Torre matapos na maapektuhan ang buong organisasyon sa bashing mula sa mga netizens, bunsod ng pag-aresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang naging sagot ng general. Kahit anong mga trabaho na, kahit hindi naman yung former president, kami talaga nahaharas. Kahit sinong hulihin mo, talagang yung mga pulis namin, they're being harassed for every na ginagawa nila. But remember this, meron kasing warrant yung tao Ayan na, may warrant yung tao. At pinapatupad lang po yan ng Philippine National Police. Diba? May warrant. Sa panahon nga ni Digong, wala nang warrant-warrant. Papasukin lang yung bahay mo. Bang, 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 bang. Patay. Tapos sasabihin, ang laban. Araw-araw maririnig mo sa balita ng laban. Si Digong hindi naman po pinatay. Inuli lang po yung tatay niyong mayabang. Yung puno ng hangin yung bunganga.
Nung hinuli po si Digong, alam mo, ganun ginawa ng mga tangang DDS na to. Nagsindi ng kandila. Napatay na yung tatay nyo dahil may kandila, ganun. Eh, paano kasi pinangunahan ng anak na si Kiti-Kiti? Magsindi daw ng kandila. Ah. Tapos yung mga matatanda, uto-uto din. Sumunod naman. Yung nag-utos, yung bata. Ang nautusan, mga matatandang tanga. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sinindihan din nila, tapos ang sabi pa nila, RIP. Kinabukasan, sa grupo ng mga DDS, may namatay. Heat stroke. Yan yung karma. Bawal po kasi yun, mga pre, na magsisindi ka ng kandila sa isang tao, tapos sasabihin mo, rest in peace. Ayun, sila yung namatayan. Diba? Bumalik sa kanila. Delikado po yan. Yan yung wag niyong gagawin. At gaano pa kayo kagalit sa isang tao, no? Wag kayo magsisindi ng kandila. Talagang, nako, para kang nag-welcome ng kamalasan sa buhay mo at sa buhay ng inyong pamilya. Ha? O kung hindi ka man mamatay, madidisgrasya ka. Yan po talaga yung kapalit niyan eh. Oh, yan po talaga. O, tuloy natin. We have to help yung PCTC to serve the warrant. Kaya, Sara Duterte, hi ka na lang muna. Oh, kasi, balita ko na yung nasagap kong key, malakas na key, oh. Ramdam ko mukhang nasa Pilipinas yung ICC ngayon. Sino kayang minamanmanan nila dito? Sino kaya? Si Sara? Si Bongo? O si Bato? Alam ko pag isa sa kanila yung hinuli, mangunguna po dyan si General Torre. Diba? Oh, ramdam ko na yan. At nako, ako pa ba? Oo. Yun lang po yung katotohanan. Kung na ba siya, it's part of ng trabaho natin. Ako rin naman, buti nga, hindi lang nga kami nababash, nagkakakaso kami. Oo nga, nagkakakaso pa sila. Sa bagay, no? Ganun talaga, pag ginagampanan mo yung trabaho mo at nasa tama ka, may pag-iinitan ka talaga normal yun. Diba? Oo, normal yun, pero at least, no? Hindi nagtatagumpay yung mga kampo ng demonyo. Yun yung pinaka-importante dyan. Dagnang General, kakibat na sa trabaho ng pulis ang pagharap sa mga kaso. Gaya aniya niya na may mga kasong kakaharapin pagkatapos ng kanyang retirement. Oo nga, no? Kasi pag retire po si Marbil, dyan ang papasok yung mga talagang may magkakaso na dyan sa kanya. Tatadta rin ang kaso yan, maniwala ka sa akin. Diba? Pero I don't think na magtatagumpay yun. Kumbaga, ano lang yun, siguro guguluhin yung buhay niya para ma-hassle ba, no? Maging kumbaga, kahit may lakad pa siya doon, syempre may kaso kang kailangang asikasuhin mo yun. Parang ganun yung nakikita ko dyan eh. We have so many cases right now. I have more or less 30 cases under my shoulder na after retire, marami po akong kaso. But doesn't matter. Yun po yung sinugal namin, buhay eh. Buti pa nga, buhay pa kami. Yun yung yun ang hindi nyo nakikita eh. Once you join the Philippine National Police, nandito na po, kabalikat po, yung buhay namin, yung kaso namin. Yun ang nakikita mo. Kaya nga, minsan na naawa lang when I see mga policemen natin na talagang struggling sila. Si General Marbil ay bababa sa pwesto sa Lunes, June 2. Matapos ang mahigit isang taong panunungkulan. Bukas na po yun kasi 1 po tayo ngayon eh. No? So, bukas na po yun. Okay? Bilang pinuno ng pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV. So ayun, abang-abangan na lang po natin yung mga susunod na uhulihin ni General Torre kasi ayon nga sa aking na nararamdaman ngayon, nasa Metro Manila lang yung yung ICC. Wala pa ito sa news ha. Bahala kayo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Ramdam ko eh, oh. Kayo, ramdam nyo ba? Hawakan nyo yung ulo nyo. Tapos yung ikunik nyo sa utak nyo. Ang tanong, sino sa tatlo ang mauuna?
Maghulaan tayo. Comment kayo dyan. Comment yung mga pangalan. Sino ba yung mauuna? Basta ako, sasabihin ko po sa inyo, kung hindi man po si Sara yung mauna na talagang asikasuhin ng ICC, tingin ko si Bato. Yun lang, yung nakikita ko dyan. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Diba? Syempre, no, at sa Facebook page natin, meron po tayong Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. At syempre, mayroon na po tayong TikTok. Kakagawa ko lang kanina. Kasi yung luma natin TikTok ay na-report. No? So, sana po inyong suportahan. Ganon din po yung pangalan. Ballpoint Man 2.0. Ganun lang kasimple. So, maraming salamat mga pre. At syempre, no, kita-kits po tayo sa susunod na video.